ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magkakasundo na sina Annalyn at Lindon. Suportado ni Annalyn si Lindon sa pagbabago ni Lindon. Magandang araw at welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nag-usap sina Annalyn at Zoe ng masinsinan. Umamin si Zoe na nagtalo ang mga magulang niya dahil kay Annalyn. Masisira na naman ang pamilya niya. Dahil kay Annalyn, bakit ba siya kasi lapit ng lapit sa daddy niya? Alam naman ni Annalyn na masasaktan si Zoe. Matagal na siyang walang tatay. Sanay na siya. Maayos silang pamilya niya sa loob ng 22 years. Dumating lang naman si Annalyn. Makontento na sana si Annalyn sa nanay niya. Sabi naman ni Annalyn, gusto lang naman niya na makasama ang kanyang tatay. Nagkataon lang naman na iisa ang kanilang tatay. Sabi pa ni Zoe nung nawala ang alaala ng daddy niya, masaya sila sa Amerika. Pero hindi sila tinigilan ni Annalyn. Pagod na si Zoe. Naiintindihan naman ni Annalyn si Zoe pero may karapatan din siya sa tatay niya. Hindi naman siya nakikihati. Ang damot naman ni Zoe. Anak naman siya, bakit hindi na lang tanggapin ni Zoe? Nakikiusap si Zoe. Ayaw niya tanggapin na meron siyang kapatid sa labas. Tantanan na sila. Pero hindi susuko si Annalyn. Hindi niya pwedeng kalimutan ng tatay niya dahil lang sa gusto ni Zoe. Hindi siya magiging miserable para maging masaya si Zoe. Tatay niya pa rin si Robert. Kahit paulit-ulit siyang siraan, hindi siya matitinag. Bago umalis si Zoe ay sinabihan niya si Annalyn na madamot. Samantala sa Apex, umiiyak pa rin si Zoe. Nakita siya ni Luke. Ibinalita sa kanya na kasama rin si Luke sa symposium. Ang napili niyang makakasama sa research ay si Zoe. Alam niyang matutulungan siya ni Zoe at matutuwa rin si Dr. Tanyag para kay Zoe. Sa kabilang banda sa Eastridge, tinanggihan ni Lindon ang alok ni Valin dahil ayaw na niyang gumamit. Binigyan na lang niya ng pera ang medrep dahil gusto niyang makabenta. Nang makaalis na si Valin ay nakilala siya ni Giselle. Tinanong siya agad kung meron bang bentahang nagaganap dito. Paalis na sana si Lindon pero binantaan siya ni Giselle. Wag lang niyang madamay ang pamangkin niya. Hindi siya naniniwala na nagbabago na si Lindon at may tumutulong sa kanya. Masasakit ang mga salita ni Giselle kay Lindon. Bumalik si Lindon para sumbatan si Giselle na mas masama ang ginawa niyang kasalanan nung ipinamigay ni Giselle ang anak niya. Nagulat si Giselle at ngayon alam na ni Giselle ang pakiramdam. Samantala, nalaman ni Nurse Ning na ang symposium ay kasabay ng death anniversary ng girlfriend ni Lindon. Sabi ni Lindon gusto niyang maging busy at sigurado naman siyang matutuwa si Emily. Maya-maya ay dumating si Annalyn. Naiilang siya. Kinausap siya ni Lindon tungkol sa paghahanda nila sa symposium. Napansin ni Lindon na parang ayaw gawin ni Lindon kasi kung ayaw naman ni Annalyn ay si Lindon na lang ang gagawa. May kinuha si Lindon sa cabinet. Isang bote ng wafer sticks baka sakaling magbago ang mood ni Annalyn. Umalis na si Lindon. Masaya si Nurse Ning dahil para nakikipagbati na si Lindon kay Annalyn. Nagbilin rin si Nurse Ning kay Annalyn na alalayan si Dr. Lindon sa symposium dahil death anniversary ito ng girlfriend ni Lindon. Sa kabilang banda nakita ni Giselle si Chang Susan. Pinakalma ni Chang Susan si Giselle dahil napansin niyang galit siya kay Lindon. Nagpayo si Chang Susan kay Giselle. Sabi daw kasi ni Annalyn hindi lang naman dapat i-judge o pagmaritasan ng buhay ni Lindon. Kailangan ay tulungan siya at unawain. Sabi ni Giselle, rehab ang kailangan niya, pero wala siyang maibibigay na ganon. Ang sabi naman ni Chang Susan, mas maibibigay ni Giselle ang pangunawa niya dahil mas ito ang kailangan ni Lindon. Napaisip si Giselle sa mga nasabing yon ni Chang Susan. Sa kabilang banda, dumalaw si Miko sa ospital. Aayain niya si Annalyn na kumain pero meron kasing gagawin si Annalyn para sa paghahanda nila kasama si Lindon. Nagulat si Miko dahil okay na sila. Dumating si Lindon at Nurse Ning. Binati ni Miko si Lindon. Sinabi niya na parating ang kanyang tito. Ipapakilala niya ang tito dahil death anniversary na pinakamalapit niyang pinsan. Sayang kasi kung buhay pa si ate MM niya ay boto siya kay Annalyn. Nawala ang ate niya dahil sa boyfriend nito. Sinisisi at galit si Miko sa boyfriend ng ate niya. Parang nakahalata ni Lindon na kakilala niya ang sinasabi ni Miko dahil tama nga ang hinala niya nung makita niya ang tatay ni Emily na parating. Nagalit agad ang tatay nung makita si Lindon, pati na rin si Miko dahil nalaman nila na si Lindon ang boyfriend ng ate MM niya. Nasuntok ni Miko si Lindon. Sa kabilang banda humingi naman ng tawad si Robert kay Moira. Hindi niya kasi dapat tinaasan ng boses si Moira sa harapan ni Zoe.
Galit pa rin si Moira dahil sinasabi ito ni Robert para hindi masaktan si Zoe. Pero ayos lang sa kanya kung si Moira pa rin ang nasasaktan niya. Inamin ni Robert na mali ang ginawa niya sa pagtatago na kasama niya si Annalyn. Ayaw niya lang kasi ng gulo pero nasaktan niya si Zoe. Gustong makipag-ayos ni Robert at aayain niya na mag-dinner si Moira. Pumayag naman agad si Moira. Sa kabilang banda habang nag-iisa si Lindon ay nilapitan siya ni Giselle para humingi ng tawad. Sinigawan ni Lindon si Giselle dahil hinahabol na naman siya ng nakaraan niya pero sina Giselle hindi pa rin nakamove on sa pagiging adik niya. Alam naman nila ito pero hindi na yon dapat pang umabot sa ganito dahil wala silang alam. Hindi nila alam kung gaano siya nagpipilit na maging manhid araw-araw para malimutan ang mga nakaraan niya, para malimutan niya ang nagawa niya kay Emily. Nagtaka si Giselle sa Emily na narinig niya mula kay Lindon. Patuloy ang pag-iyak ni Lindon dahil ang mga nangyayaring ito sa kanya ay karma. Sinisisi niya ang sarili sa pagkawala ng nobya niya. Tumanggi si Lindon sa alok ni Giselle na handa siyang makinig dahil hindi siya maiintindihan. Kumalma sila pareho. Humingi ng tawad si Giselle sa panghuhusga niya kay Lindon. Hindi niya alam na meron palang ganong pinagdadaanan si Lindon. Hindi naman niya maiwan si Lindon ng ganito. Naupo siya ng maayos para kausapin ng masinsinan si Lindon. Samantala ikinawento ng tatay ni Emily ang pangyayari. Sinisisi niya si Lindon dahil doktor siya pero wala siyang nagawa para iligtas si Emily. Galit na galit si Miko dahil ang doktor na tumulong sa kanya ay siya pa rin doktor na hindi naligtas ang ate niya. Hindi niya kilala si Lindon dahil nung panahon na nangyari ito ay nasa probinsya sila. Tinatago rin ng ate niya na si Lindon pala ang dahilan kung bakit hindi siya nakaalis ng bansa. Sa kabilang banda, nagsisisi rin ang tatay ni Emily na sana pinayagan niya ang anak niya sa relasyon nila. Nagpaalam na si Miko. Naikwento ni Nurse Ning ang side ni Lindon kay Annalyn. Nakita nila ang mga nangyari sa pagbagsak ni Lindon dahil sinisisi ni Lindon ang sarili. Lahat ng tao ay sinisisi si Lindon. Pero biktima rin naman si Lindon. Hindi niya magagawa ito. Wala ring kasalanan si Lindon kahit siya pa ang nagdadrive ng kotse. Sa teaser, may date sina Robert at Moira at masasaksihan ni Robert ang pagiging masamang ugali ni Moira dahil matapobre siya sa waitress ng restaurant dahil natapunan si Robert ng inumin. Sa kabilang banda magiging maayos na rin at naiintindihan ni Giselle si Lindon. Papayuhan niya at tutulungan na patawarin ang sarili. Sigurado niya yon na magugustuhan ni Emily ang gagawin na yon ni Lindon. Samantala, ipapaalam ng cellphone technician kay Josan na hindi kay Cromwell ang cellphone dahil meron siyang nakita sa wallpaper na isang lalaki at may dalawang dalaga. Hindi rin naman makakaalala si Robert pero matutuklasan niya mismo sa mismong mata niya na totoong masama ang ugali ni Moira. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!